Ngayon meron kasi kaming teacher na medyo matanda na, medyo chubby, nakasalamin na mabait. Pero hindi ako sa kanya nagkagusto Grabe kayo. So noon itong teacher namin na to, sa sobrang bait niya, kapag may nakakuha na ng tamang sagot, hinahayaan niya na magturo sila sa mga hindi makagets. Ako naman noon, kahit anong paliwanag talaga ng teacher namin sa math, hindi ko talaga maintindihan. Kasi sa math talaga ako pinakamagaling. Pinakamagaling magpasiro. Dahil nga sa sobrang bobo ko noon sa math, kapag nagpapacheck ako noon ng sarili kong gawa, hindi talaga tumama kahit anong gawin ko. So noon isang araw, ginawa ko talaga ang lahat ng aking makakaya para lang makuha ko ng tama ang steps. Para masagutan ko yung pinapa-activity sa amin. Habang nagtuturo ang teacher namin, talaga nakatingin ako ng maigi. At ginagawa ko talagang tunay ang pakikinig ko. Walang halong pagpapanggap. At pagkatapos ng discussion, alam ko na, sobrang dali lang. Ang bawat step ay nasa ulo ko na at siguradong magiging madali na lang ito lahat. Nagpa-activity na yung teacher namin at syempre ako na bida-bida at gustong mapuri ni teacher. Ang bilis kong tinapos kasi sa palagay ko, sinundan ko talaga ng tamang-tama ang bawat step. First try. Ma'am, tapos na po ako. Second try. Third try. Fourth try. Many hours later. Bakit ba kahit anong gawin ko hindi maging tama yung sagot ko? Yung mga hindi nakakuha ng tamang sagot, paturo kayo sa mga marurunong So ang ginagawa ko na lang, ngungopia na lang ako dun sa kaklase kong babae na magaling sa math. Siya, si Jelly. Maganda, mabango, at ang galing din yung mag-solve sa math. Kaya sa kanya ako tumatabi kapag math subject namin. Tsaka nakukuyitan ako sa kanya. Yan talaga yung dahilan kaya sa kanya ako tumatabi. Tsaka mahinhin din siya at hindi katulad ng ibang mga babae sa room namin na nangahampas na lang palagi. Kapag tumatawa, nangahampas. Kapag nagagalit, nangahampas. Kapag kinikilig, nangahampas. Ganyan yung ibang mga babae sa room namin. Pero si Jelly, tahimik lang. Tapos hindi rin siya masyadong malapit sa mga lalaki. Kasi noon sobrang mabilis talaga ako magselos. Kaya ayoko dun sa mga babaeng mahilig makisama sa mga lalaki na para ba silang mag-boyfriend. I prefer character over beauty. Tahimik siya madalas at sobrang bait pa. Kasi pinapakopya niya ako. At noon naisip ko na siguro may gusto talaga siya sa akin. Kasi bukod sa pinapakopya niya ako, binibigyan pa niya ako lagi ng oishi. Kahit hindi naman ako humihingi, pero inaaraw niya sa akin ng oishi. Favorite ko pa naman ng oishi. May gusto siguro siya sa akin talaga. Binigyan ka lang ng oishi, crush ka na? Noon, madalas na nakikita ko siya na nakatingin sa akin, kaya napapa-assume talaga ako na gusto niya ako. Tsaka may babaeng nagsasabi noon na pogi daw ako. Hindi ko alam kung sa tingin lang ba niya pogi ako o pinagtitripan lang talaga nila ako kung kaya nila akong mapaniwala. At dahil nga sa pinagsamang pagtingin-tingin ni Jelly sa akin at sa pagsisabi ng iba na pogi daw ako, ito na nga ako yumabang at nag-assume na possible nga na may gusto sa akin si Jelly. Focus ako noon sa pangungopya at siya naman nagpapakopya din. At walang problema kahit paabalahin ko siya ng abalahin. So noon ang ginagawa ko, kahit nakakopya na ako, nagpapaturo pa rin ako sa kanya para mas matagal ang aming kwentuhan. At masayang-masaya ako noon. Not until nagka-feelings tong tao na to sa kanya. Itago natin siya sa pangalang Josh. Pagdating sa itsura, siguro masasabi kong medyo lamang siya siguro ng 0.2 cm na height ng ilong niya compared sa akin. Pagdating sa height, lamang pa rin siya. Pero sa pambobola sa teacher, masasabi kong lamang ako. At noon, nagsimula na siyang gawin ng kanyang misyon. Palagi na siyang tumatabi kay Jelly at nagpapatawa na siya. Minsan nakikita ko nagkikilitian silang dalawa at masayang naghahagikikan. Hindi ko noon may paliwanag ang mararamdaman ko kasi parang may gusto ako kay Jelly na parang wala. Kasi ano bang karapatan ko sa kanya? Hindi ko naman siya pag-aari. Nagkukwentuhan, nagkikilitian at nagtatawanan na sila. Samantalang ako, gusto ko lang naman na turuan mo ako mag-solve ng x squared plus 2x plus 2. At isa pa, hindi ko alam noon kung crush ko ba talaga siya o hindi. Ano ba itong nararamdaman? At syempre, kahit nakikita ko silang masaya, syempre ako, nagpapanggap lang na wala akong pakialam. Syempre, dyan tayo magaling sa pagpapanggap. At dahil nga hindi ako mahilig makipagkompetensya, hinayaan ko na si Jelly kay Josh. Magkaparehas naman sila ng first letter ng pangalan. Mas bagay silang dalawa. At mula noon, iwinaglit ko na ang aking feelings para kay Jelly. Muntik na ako magka-crush. Hayaan mo, kapag tumigil siya sa pangungulit sa'yo, hintayin mo ang aking pagbabalik.